Yusek Claire, shifting to a slightly different topic, si Senator Amy Marcos po, yung kanyang komite sa Senado ay mag-i-issue ng mga subpoena para sa mga executive officials, in particular mga cabinet secretaries, para dumalo doon sa kanilang pagdinig sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito? Will it needs to abide by the subpoena, or will the palace stand its ground na mas may bigat o mas may weight yung executive privilege? Ang dinig ko po sa nakaraang hearing, marami pong binanggit si Senator Amy patungkol po daw sa nakuha ng mga dokumento. May mga nagsabi patungkol sa mga medical records ng mga biktima at yung pag-iimbestiga daw ng ICC na di umano'y alam ng administrasyon. Sa atin lang, no, maliban sa subpoena na kanyang i-issue, kung ganyan na po ang kanyang mga naimbestigahan, kung na-verify naman po niya yan, tingin ko sapat ng ebidensya yun at hindi niya na kailangang ipatawag ang mga cabinet secretaries, cabinet members, mga high-ranking officials sa executive para alamin kung ano yung gusto niya malaman. Total, ito na may para sa kanyang purpose, in aid of legislation. We believe na hindi naman ito to pin down the government. Kasi, di ba, kung marami naman siyang ebidensya nakuha na, I think that's enough. Opo, the palace... Opo, ma'am, naniniwala yung palasyo, paulit-ulit na sinasabi na hindi na kailangan ng dagdag. Pero once na lumabas yung subpoena, it needs to abide by it. Gaano po kasigurado, or masasabi niyo po ba that the palace will block the subpoena if that's even possible? Hindi po namin mabablock yung subpoena kasi wala naman po sa kamay natin ang pag-block ng subpoena. Sa pangyarihan po yan ng Senado. Pero igigiit pa rin po ang executive privilege kung ang mga katanungan sasaklaw po din sa executive privilege. Kaya nga sinasabi po ng administrasyon na tapos na, nakuha na lahat. Lahat ang dapat sabihin, nasabi na po during the first hearing. So, kung meron pa po silang iimbestigahan na iba na hindi na po saklaw ng administrasyon, katulad ng mga medical records, so I think Senator Amy can get the other documents from other sources. Meaning, simply put, ma'am, attend pa rin yung mga cabinet secretaries, pero mag-i-invoke sila ng other rights during the hearing. Wala pa pong pinagpapasyahan kung a-attend. Okay. Kung magkakasubpoena, let's just cross the bridge when we get there. Okay. Yusek Claire, one last. Alam ko meron pa kayong mga appointments. One last. Yung pong nangyaring paghuli sa mga nagprotestang mga Pinoy sa Qatar, mabuti naman at pinawalan na for the meantime. Pero hindi ibig sabihin, wala na silang kaso. Tanong, hanggang saan ang ibibigay na tulong ng gobyerno ng Pilipinas para po dun sa mga may kaso na yon sa Qatar? Sabi nga natin dito, Boss Peter, umpisa pa lang po na nangyari ito. Talaga po tinulungan na po sila ng embahada natin doon. Opo. Ang labor attaché po ay nakipag-ugnayan po agad para po mabigyan po agad ng proteksyon yung ating mga kababayan sa Qatar. Sa lahat po ng kakayanin na tulong, care packages, free legal assistance, yan po ay maaaring ibigay po ng ating gobyerno po, ng administrasyon po ni Pangulong Marcos. Opo. Pero dapat meron ding warning yata. Wag niyo nang uulitin yan, hane. Wag kayong iba pa, nasa iba pang mga bansa, utang na loob, matuto na tayo. Boss Peter, siguro magsilbing aral na rin po ito. Kung kayo po ay meron sa mga sentimiento, igalang niyo po yung batas kung saan po kayo naroroon. Kung ito po ay kumbaga napaka-lenient po ng batas natin dito sa Pilipinas at kayo talagang pinagbibigyan to express your sentiments, huwag niyo pong gawin sa iba kung ito po ay ilalabag sa batas. Ayan, para makausap namin kayo ulit in the next few days. Dito na lang muna tayo. Tatapusin na natin. Maraming salamat, Yusek Claire. As always, I think personally you're doing a good job. So keep it up. Thank you po. Ayan. Thank you po, Peter and Kat. Salamat po sa inyo.